Napakatibay mo talaga, Honor. Isipin mo yung full specs po ng Honor X7D, hindi pa rin po talaga matibag. Gandang-ganda si Honor siguro guys sa may full specs po ng Honor X7C. Kaya naman dito sa may bagong version, majority po ng kanyang specs, hindi po pinilitan ni Honor. Ito nga pong Honor X7D at yung Honor X7C, hindi pa rin po nagkakalayo ng specs guys. Actually, even po yung specs ng Honor X7B, hindi pa rin po nalalayo sa may specs po ng Honor X7D. Ewan ko lang kay Honor guys kung aabutin ng Honor X7Z, pero yung specs po ng smartphone nila, hindi pa rin po nababago. Dahil maniwala ka man sa hindi, ang overall na specs po ng Honor X7D, compare po sa may Honor X7C, 99% parehas lang po sila. Nag-improve lang po sa may battery itong bagong version. Tinaka 65 mAh siya battery na nga po siya. Compare sa may last year model na meron lang pong 53 mAh siya battery. Even po sa kanyang design, ito po yung design guys ng last year model. Ito naman po guys yung design ng Honor X7D na bagong version. Grabe si Honor guys. Hindi ko lang kung ginagawa ba tayong tanga ni Honor dito. Maglalabas po sila ng bagong smartphone. Pero pangalan lang po yung papalitan. Di ko alam guys kung gandang-ganda pa sila sa may design ng mga smartphone nila. Kaya po sila hindi nagpapalit ng design. O baka naman sadyang hindi na talaga bumibenta yung last year model nila. Kaya dito po sa may bagong version, syempre hindi po sila magkapalit ng design. Dahil isang smartphone lang naman yan. Masyado po yatang idol ni Honor si iPhone na pagka po naglabas ang bagong version, hindi po sila nagpapalit ng design. Pero to be honest guys, wala naman po ang problema kahit di po nababago yung mga design po ng mga bawat smartphone ngayon every year. Basta konting improvement lang, okay na po yun. Pero kung titingnan nga po natin yung mga smartphone po ni iPhone every year, hindi nga po sila nagpapalit ng mga design agad ng mga smartphone nila. Kumbaga paunti-unti lang. Pero kung titingnan po natin yung pinaka-overall na specs sila, doon po natin makikita guys, na napakalaki rin po nung ina-upgrade ng mga overall na specs po nila, compare nga po sa may last year model. Pero sa may design, talagang di po talaga agad sila nagbabago ng design. Dahil si iPhone po, same design nga po siya every year. Pero pagdating po sa may performance, pagdating po sa may processor, lalong-lalo nga po sa may camera, kasama rin po ang display, kasama rin po lalo ang battery. Even po sa mga software features, doon natin makikita nang malaki rin po yung nai-improve sa mga iPhone po ng mga smartphone. Kaya naiintindihan ko po guys na hindi po agad nagbabago ng mga design yung mga ibang smartphone. As long as yung mga majority po ng specs nagiging upgraded na nga po. Pero itong si Honor nga po guys is grabe to. Pag tinignan nyo nga po yung kanyang full specs at kinumpare nyo nga po sa may last year model, doon nyo po makikita na 99% po ng kanilang specs same na same lang. Na literal yung pangalan lang po yung pinalitan. Baka akala ni Honor sobrang ganda ng specs ng smartphone nila. Dun siya nagkakamali. Dahil isipin mo, marami na pong smartphone sa mga kulang 10K nga po na presyo. Puro naka-AMOLED na. Dito nga po sa mga display. Pero itong si Honor nga po guys, hindi mo lang po siya naka-IPS LCD display. Still naka-TFT display pa rin po siya. Sobrang luma na yan guys. Bandang 2010 to 2015 pa po nauso yung ganyang klase ng display. Siguro guys, marami pong stock si Honor ng Honor X7C at wala po masyadong bumibili. Kaya naman po ang ginawa nila, naglabas po sila agad ng Honor X7D para po makabenta ulit. Pero binago nga lang po yung battery. Pero overall guys, same lang po siya. Buti pa si Samsung guys, naka-AMOLED display na nga po sa may less than 10K nga po na presyo. Pero dito po kay Honor, ewan ko ba kay Honor guys. Tapos sa mga naka-Honor X7B pala dyan guys. Alam ko iba po yung kanyang design compare nga po sa may bagong version. Pero guys, design lang po yung nabago sa kanya. Still po, yung overall na specs po ng Honor X7B compare sa may Honor X7D, hindi pa rin po nagkakalayo ng specs guys. Almost yung battery pa lang din po talaga yung nababago sa kanya. Kaya kung sakali po nagagandahan kayo sa may bagong design ng Honor X7D at Honor X7B naman yung gamit mo, wag po muna kayo magpapahype guys. Dahil sigurado masasaktan ka lang. Actually, ayoko na sanang gawa ng video to. Dahil sobrang pangit nga po niya para sa may kulang 9K nga po na SRP. Or kahit nga po sa may around 7K or less than 8,000 nga po na presyo niya pagka naka-sale. Hindi ko pa rin po marirecommend yung smartphone na to. Dahil napakarami na pong smartphone na mas maganda sa kanya. Dito nga po sa may Honor X7D ngayon. Huwag din po kayo guys magpapahype sa kasamang previous nga po sa kanya. Itong speaker po na 2-in-1. Speaker siya at umiilaw din. Wag po kayo magpapahype dito. Kung gusto niyo ng speaker, bumili na lang po kayo sa may Shopee. Nasa kulang 500 lang po siya. At baka sakaling makakita pa kayo na mas magandang speaker dito.
kung speaker lang din naman yung gusto natin. Awareness lang po yung video na to para sa mga balak bumili nga po ng Honor X7D. Na wag na guys, maghanap na lang po kayo ng iba. Hindi masyado na nga po mahina ang Snapdragon 685 para sa may around 7K to 9K nga po na presyo ngayon. Actually, meron pa nga po palang version na 512GB ang Honor X7D sa may kulang 10K naman po na SRP. Doon guys, masyado ng lugi talaga doon. Mas okay pa, bumili ka na lang ng Infinix Hot 60 Pro sa may less than 7K nga po na presyo niya. Tapos nagiging kulang 6K pa po siya pagka naka-sale. Pero overall ang specs nga po niya, mas lamang guys. Sobrang lamang na lamang ang Hot 60 Pro compare po dyan kay Honor. Tapos kung gusto mo nga ng malaking storage, bumili ka na lang guys ng 512GB na micro SD card. Kulang 2,000 pesos lang po siya. At ilagay mo dyan sa may Hot 60 Pro mo. Still may sukli ka pa rin na 1,000 pesos. Doon nga po sa may presyo ng Honor X7D na mayroong mas pangit na specs pa. Tapos guys, wag po kayo magpapahype dito sa may Antutu score niya. Baka meron po magsabi sa inyo na napakalaki na po ng kanyang Antutu score. Wag po guys. Dahil lumabot na nga po siya ng 500k. Grabe yan guys, ang original score lang po ng Snapdragon 685. Nasa around 300k lang po siya. Malakas lang po siya ng konti sa may G81 at mas mahina po yung Snapdragon 685 compare po sa may G200 ngayon. Siguro kung casual use lang, hindi naman na kayo mababagalan sa kanya. Okay naman na to pang social media at pang mga basic na ginagawa natin. Pero guys, grabe naman si Honor para maglagay po ng ganitong klase ng processor sa kulang 10,000 nga po na presyo. Dahil lang po sa malaking storage. Buti pa si Oppo A5X. Nasa less than 6,000 lang po yung presyo niya. Pero kasing lakas lang po yun guys ni Honor. Kung bibili ka lang naman din guys ng Honor X7D, mas okay guys na wag na. Pero kung ayaw nyo naman sumubok kila Infinix, kila Tecno, saka po kila Poco, isa lang po ang marirecommend ko sa inyo. Yung Samsung Galaxy A16 5G. Yun po guys, napakaganda po ng specs nun. At nagsisale nga din po siya ng kulang 8K. Minsan kulang 7K pa po siya. Naka-AMOLED na tayo, naka 5G pa tayo dun guys. At naka-Samsung ka pa. Compare po dito guys kay Honor X7D, masyadong pangit po yung kanyang specs para sa napakamahal na presyo. Yun lang guys, bumili lang ako ng Honor X7D para po sabihin sa inyo na wag na po kayong bibili ng smartphone na yan. Yun lang guys, thanks for watching.